kagalang-galangang guro sa Araling Panlipunan na si Ma'am Rona May C. Arcamo, sa mga kapwa ko mag-aaral, at sa lahat ng mga nandito ngayon, ako'y natutuwa, nagagalak na kayo'y aking nakikita sa umagang kay ganda. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kasarian. Sa araw na ito, marapatin niyong talakayin ko ang isang paksa na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ito ay ang tungkol sa kasarian. Dito sa ating mundo, ang kasarian ay isang parte ng tao, buhay ng tao, kumbaga. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng ating pansariling pagkakakilanlan. Sa ating lipunan, ang usapin tungkol sa kasarian ay hindi lamang tungkol sa babae at lalaki. Ito ay tungkol sa lahat ng uri ng kasarian. Ikaw man ay miyembro ng LGBTQIA+ community na binubuo ng mga taong may ibang kasarian sa isang tuwid na lalaki at babae, gaya na lamang ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual. Ngunit, sa ating henerasyon ngayon, ang mga kasariang ito ay kadalasang nagdidiskrimina. Lalo na ang mga miyembro ng LGBTQIA+. Kadalasan sa kanila ay tinuturing basura, dumi, isang malas sa lipunan. Pero, sa pagturing ba natin sa kanila ng taong walang halaga, tayo ay nagiging tama? Hindi! Hindi kailanman naging tama ang pagmamataas natin dahil lang sa iba ang kanilang kasarian sa atin. Ang pagdidiskrimina sa ibang tao ay isang malaking kasalanan. Dahil hindi porket miyembro ka ng LGBTQIA+ community, wala ka nang magagawang mabuti. Magiging dumi ka na lang sa lipunan. Na hindi porket lalaki ka, hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga babae dahil tinuturing kang bakla. Na dapat ikaw ay malakas at makisig. Na hindi ka dapat umiiyak. Na kung babae ka, ang suot mo ay pangbabae lamang at dapat sunod-sunuran ka lang sa mga lalaki. Ang lalaki, babae, at miyembro ng LGBTQIA+ community ay parehong tao na may paa at kamay at iba pa. Ngunit bakit? Hindi ba pwedeng gawin natin ang kilos o bagay na doon tayo komportable? Lahat tayo ay may kalayaang kilalanin kung sino talaga tayo. At hindi kailanman naging malaking kasalanan kung iba ang iyong kasarian sa iba. Kaya sa mga tao naririto ngayon sa aking harapan, hinihikayat ko kayo na maging bahagi ng makabago nating lipunan. Magkaisa tayo na ibahagi sa iba ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Magtulungan tayo na itaguyod ang respeto ng bawat isa. Dahil hindi mo alam, ang taong dinidiskrimina mo ngayon, pagdating ng araw, nasa entablado na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Isang matagumpay na tao na. Hindi mo hawak ang kapalaran ng ibang tao. Kaya't ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Tulungan natin ang bawat isa na magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng uri ng kasarian. Hindi lamang dito sa ating lipunan, kundi pandaigdigan. Dahil kahit munting tinig lang ng isang batang naaapi, ay maririnig.
nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Kaya't huwag nating hayaan na mawala ang kulay na iyon. Sa aking pagwawakas, marapatin niyong magbilin ako na isang kakintalan sa inyong isip. Nararapat bang